Hello, we went to the church this morning and this beautiful message I want to share with you all. So listen until the end and be blessed. Kailangan siya nagatindog sa insakto nga dapit diha sa lugar sa Dios. If a person tries to go out of that place and do in another place where what he is doing in this place, and God does not go with him, he will find he is in the wrong place. Kung ang sa katao mo gawas sa iyang nadapit o niya musulay sa pagbuhat nadto sa laing lugar o sa iyang ginahimo dito sa lugar na diin unta siya o niya ang Diyos dili magauban kaniya na iyang may baluan naa siya sa dili saktong lugar. Kinahanglan nga ang tao magpahimutan sa tugma ug saktong lugar diha sa Dios. Amen. Because being in the right place will make you triumphant. Ang pagpahimutan diha sa saktong nga dapit will cause you to be triumphant. Alright, so my brothers and sisters in the Lord, it is possible to be in the right church, but in the wrong place. Posible naakas sa isaktong simbahan, pero di ay naakas sa dili tugma nga dapit og lugar. Ang simbahan nga naay mong napahimutanan, insakto nga simbahan, nagatudlo sa insakto, apan wala ka mahaong sa mga lugar. Amen. And so the question is not whether or not you have been baptized in Jesus' name. The question is, are you in the church triumphant? Naabaka sa mga iglesia nga nagamadinaugon ang imong kinabuhi. Kaya kung wala gani ka magamadinaugon, wala ka sa insaktong dapit. Ang imong kinabuhi ibutan mo sa lugar nga bibisan na kaunta sa insaktong simbahan apan wa malugar ang imong kinabuhi. Because there are many people who are in the church but they are not winning. They are not triumphing. They are weak. They are failing. Na ay mga Kristohanon nga naatuod sa simbahan apan wala nagamadinaugon ang ilang kinabuhi. Maluyahon. No? Mapakiyason ang ilang kinabuhi. They are in the right church but in the wrong place. Now just like driving on a street and then where there is no rain, drive ka no? Kasumay ka sa usa ka kalsada, walay ulan. But when you go further, you run into a rain. Maura nga kalsada na dili ang imong gisubay. Pero sa lugar na naa ka naplasta, naa ka diha, no? Sa lugar na di naa ka way ulan, pero pag mupadayon ka sa unahan, maura nga kalsada, pero pag-abot mo sa unahan, naay ulan. And then when you make a turn, then you are out of the rain. Nga inigikor na mo, wala pa ulan. Ikawas na ka sa lugar na may ulan. And so anointing is like that way. You are maybe on the right street but on the wrong place. Naatog ka sa isang tuunang lugar, pero wala pa ka kaabot. No? Sa lugar na dapat anto ka, napaka sa dili, yung tama ka dapat mo abandi ka sa unahan, mabitaw na sa pagsimba nato sa Ginoo. Dili lagi ko ka naghawit ang panahon sa praise and worship na ipagpaminaw sa mga pulong sa Diyos. Then after the preaching, na ay altar call, na ay pagabandi sa unahan, you need to go further for you to feel the presence of God. And so you need to understand that God anoints places.
Dapat imong mamasabtan nga ang Dios nagadihog og mga lugar. Just like when God called Moses. Moses was talking to God in a burning bush. And then God said, Moses, take off your sandals, because the place where you are standing is holy ground. Amen. Oh, God anoints places. Hallelujah. Ikaw niya, Moses, bubuhang imong sandalyas, kay ang lugar na imong gitindugan karon, barahan nga David, dinihugan na David, lugar na na presensya sa Ginoo. Now there was that story wherein a guy brought home with him oranges so big from a place where he visited. Doon ay tao na sa pag-uli niya, nagdaing taon siya na dito, dagko kayong mga oranges. Sa Bisaya sa oranges. Wala yun. No? Tayo masabi ng tag-limonsito. O, din na limonsito. Magkinilaw ka. So, na-impress man siya sa gadagko sa oranges sa mga lugar kaya gantuan. So, nagdala siya. No? Wanting to plant the oranges in his own backyard and wishing to harvest same big oranges from where he got them. So nagdahom siya, pag-uli niya, kay gusto niya itanong kini, kasi pag una-huna, maka-harvest siya, o sama kadagko ng mga oranges. But when harvest time came, he was surprised and puzzled why the oranges were so small, about the size of a coin. Ibuong man siya pag-harvest na niya, porque naman nung gagmaya, kaya imbis ang gigikanan nato ng mga oranges na kumag ito. Ibuong man siya na pag-harvest na niya, kiat-kiat na may niabot. Oh, di ba ka kiat-kiat? Gagmay. Kiat-kiat na yung na-harvest. Now, little did he understand that the place where he got the oranges was suited for the oranges to grow big. Huwag niya masabti pagayo nga ang mga oranges nga iyang gikuha haom sa lugar nga di iya ning gikuhaan maunang nagtubo dito nga dagko yun kaayo. The man was actually fertilizing the wrong ground. The ministry that you are trying to operate is not where you belong. Posibleng ang imong paghago, no? Gahago kag maayo pero dili lamang lugar nga tugma sa imo. Hello? Going back to what I said a while ago, you will know that you are in the right church, and you yourself been standing in the right place if you are triumphant, if you are winning. Alright? So kung nagamadinaugon ka, nagamadinampuson ka, nagalambo ka, naa ka sa insaktong simbahan, unya naa ka sa pagkabarog o pagkaplastar mo sa imong kaugalingon sa insaktong pagplastar. Naamang daghan mga Kristohano o mga tao na sa insaktong simbahan, nagatudlo sa insaktong mga pagtudlo, apan siya wa magbarog sa insaktong nagapig sa maong simbahan. Punta sa mundo na yung mga tao nga wala nagahimo sa unsay tugma o dapat na buhaton. Ingon pa bitaw ni Pastor. Ako siya, gano'n ako na yung membro niya ba? Paampo kay ang ilang anak, sige magkasakit-sakit. Sige nagbalik para ng hospital. Maayo ko sa kasakit. Lain akong sakit. Ingon niya, Brad,
Usa lang ang problema. Akong gitanaw ang inyong sitwasyon, ingon na magsisimpa sa Ginoo. Buhatan niyo ang sa'y dapat buhatunon sa nangalagad sa Ginoo o nasa simbahan. Ihatag ninyo faithfully ang inyong tithes. Paghatag nila faithfully sa ilang tithes, tayo ilangan. Huwag na magkasakit-sakit ilangan. Church, mo nang dunay mga nagasimba sa Ginoo nga murag wala nagaman ginaugo ng ilang kinabuhi kay murag ginapalapos lang nila ang dapat unta angay buhaton. Ingon ang Biblia, siya nga nasayon kaunsay angay buhaton niya wa niya pagbuhata nakasalasi. Ug mao na hinungdan ang mga balatian sakit-sakit mo sulod tungod pa sa sala. Kanus ang sala misod sa kinabuhis, kanus ang mga sakit misod sa kinabuhis sa tao, sa diyan nakasala ang tao. Originally siya ganun sa iba. Dili makinuntan ko sila mga sakit ba? Hello? Pero tungod sa sala, ang tanan nga maghatod sa tao ngadto sa pagkalunod o pagkamatay niabot niya o kanang balatian, no? Kanang balatian usa na sa maghatod sa tao ngadto sa pagkamatay, no? Mao bitaw na if you want to be winning and overcoming, if you want to have a life overcoming, triumphing in your Christian life, you need to be standing in the right place. Amen. If you are in the right church. Yes, amen. Alright. Kung ito na, bisa musaon ni mo kagom, bisa musaon ni mo paningkamot, mura gamay na lang imong tinulugan kani hapit. Pero why na hitabo? Why not? Why not reconsider everything? Nanong dili man imong i-reconsider sa kagikuwang? And why not make a re-evaluation? I-re-evalue ang tanan. So, ako yung kuwang. Then, pag nakita mo ang sa diferensya, diha mo, huwag tayo sa Biblia kung asa ka na hagba, at ito ka pa mo. Ingon sa pinadayag, kung nasa ka na hagba, at ito ka baro. Kung nasa ka napita sa imong pag-alagad sa Ginoo na hagba, at ito ka baro. Kung sa imong paghatag, diha sa puluwaton sa Ginoo, diha ka na hagba, diha ka baro, diha ka bangon, diha ni mo usbon, diha ni mo tarugon. Aron nga Dios magabuhos nimo sa panalangin nga dili lang sa pag-uswag hangtod pa abuton mo ang abundansya yon nga pagpanalangin sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Let's clap our hands to the Lord. God wants you on a higher level. Gusto sa Dios ka naa ka sa taas nga level. God wants you to do greater exploits. Gusto sa Ginoo nga magpabuhat ka ug dagkog yun kaayo nga mga butang. God wants you to move into the impossible. Right, amen. Gusto sa Dios nga muabandi ka patulungan to sa murag imposible alang sa tao. Doon na rin daghan, makaingon ko murag imposible, pero sa ilang pag-abandi, nahimog yun. Oh, hallelujah, hallelujah. Last Sunday, akong gingon, sila ni Brother Jojo, ang ilang sitwasyon kaniya to. No, pagsugod, ingon pa ni Brother Jojo, sugod lagi sila, pa-effect, akong tindahan gamay, kailang kiaplikan. Pero ilang yung ikauman, i-partner ang Ginoo, meaning pag Ginoo na i-partner nimo ang Ginoo sa imong negosyo, huwag yun nimong kalimti ang Ginoo. Sa imong pangabuhian, huwag yun nimong kalimti ang Ginoo. Ingon pa nila, murang muhini na siguro ni Andy kay pag-abli naman ang bisan ang metro sa unahan. Among ingnan, ayaw mo kabalaka, Diyos ang inyong kapartner, Diyos ang inyong kauban. Tanaw, hantod doon, huwag pag yung kaabli ang metro. And look what the Lord has done! Magkadusing mo nito nga sa ulat na Diyo, mamumprap, kaya ang motor na. But look what the Lord has done!
niya, huwag ba siya magdaho, anak? Sabi niya, wala na, basta sige lang bisa. Prayer meeting, among yapin sa mga pagambo, papalit yung sakyanan, so makakuha na sila sakyanan, Toyota, ikaw na, light days ba na sila? O light days, one time, yun niya, wala na lang siya una-una. But then, isa niya na God love, may tawag sa iya, Sir, si Aini sa blah blah blah. Ang iyong naman kay amigo na kay lagi recommend ka muanha mi sa imuha giadtuan sa tindahan. Pagkay mo lugma ba to? Pagkay mo na pagkahapon. Pagkay mo lugma. Pag human na itong ilang istorya, pagkahapon, sir, pwede lang makuha yung mong sakyanan. Amen. Ano sa lihatag sa Ginoo, atul magyud sa iyang birthday. Look what the Lord has done sa mga tao and sa insaktong iglesia. Unya nagabarog sa insaktong yun na magbarog. Kapit o lugar nga insakto niya sa kabubuton sa Diyos. God has created us for places of dominance, power, and presence. Gusto sa Ginoo, gibuhat na sa Dios ba? Alang sa mga dapit sa dominance, nga kita'y mag-how. You know what? Ingon pa sa mga Hudyo, there was that Jew, no, who was talking to a pastor ba, and he said to the pastor, wherever we set up our business, we will surely triumph. We will succeed. We will dominate. Ingon sa mga Hudyo, sa nasa mi mong plastar sa among negosyo ba, sa nagtong yun, mo dominate mi sa mga lugar. Kami ang hawol. Levi's, owned by a Jews. Starbucks, owned by a Jews. Almost, I said almost, halos tanang negosyo, owned by Jews. Ano mo na? Huwag na isa sa Ginoo sa ilan. Ingon sa Ginoo, muso sa inyong pagsulod o pagawas, I will bless you. Asa kong musulod, bisan sa inyong pagawas, I will bless you. And you know what? That same promise goes to each one of us in the church if we will just be faithful to our God. Halos mga dagkong negosyo owned by Jews. Nandi ang mga negosyong inyong nailhan with Jewish blood na halos. Again, God has created us for places of dominance, power, and presence. Remember what God said in Genesis? God said, let man have what? Dominion over the face of the sea, the fowls of the air, meaning all of the birds, the fowls of the air, and every creeping thing that creepeth upon the earth. Ingon sa Dios sa pagbuhat niya sa tao, himuon nato nga ang tao mo'y magmamando, mo'y haod, ibabaw sa tanang mga isda sa kadagatan, the fowls of the air, sa mga langgam sa kahanginan, o sa tanang mga mananap nagakamag ilalom sa yuta. Again, God said, let man have dominion over the fish of the sea. That's the underground. And so it represents hell. Nga ang tao will have dominion bisan pa sa impyerno. And then God said, let him have dominion over the fowls of the air, where the birds fly. Let this man rule the heavenly
Dios. Nga unta, kita mo ay hawod ug magmamando, ano? Ruler of the heavens. Mabitaw na, man is now able to conquer the sky. Man is able to conquer outer space. Doon na nagdaghan ng mga gipagawas na mga satellites and all ng mga spacecrafts to observe the heavenlies. Alright? And so, God never intended for you to be as weak as your neighbor. Wala yun! Nga ang Diyos nagahimo kanyang katuyuan, mahimo kang sama ka mga maluyahon sa imong mga silingan. Kung ang imong mga silingan, mga taong desperado, mga taong na discourage kaayo, dapat dili kasama sa imong mga silingan sinultihan. Kay dula kay Dios nga nagsaad, you will have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, and over every creeping thing that liveth among the earth. And so you are not to be as weak as the next person in your job. Dili ka dapat parehas sa mga tao sa imong trabahoan kaluyahon kay sinultihan. Pahiusawan na lang natin nato, no? Oo, dili ka dapat sa Manila. Kaya ang Diyos kay mong gialagaran, dili ka hutag pamaagi, usawan kaniyang pagpanalangin. You are not to be weak. Dili ka dapat maluyahon. Dili ka dapat luyahog sinultihan. Dili ka dapat dunay sinultihan sama sa tao na walay Diyos, na ang sinultihan puno sa kaluya, puno sa ka-discourage. Amen. Dili ka dapat tao nga puno sa disappointment sa kinabuhi. You are not to be disappointed in life because you have an appointment for greatness. Yes! Woo! Doon na kay kinabuhi nga gikatakda alang sa pagkahimong dako o nga pagkapanalangin sa Ginoo. Let's clap our hands to the Lord. Nice. All right? And so you are not to be weak. Dili ka dapat luyahon. It is not even God's will for saints to have cancer. Gani dili kabubuton sa Dios ng mga matarong, ang mga balaan, ang mga Kristohano, baghanay cancer. They are to be strong in their faith. Dapat mas gamhanan ang imong pagtuo kaysa bisan unsang balatian. Dapat ang imong pagtuo mo palagpot sa mga balatian diha sa imong lawas. And you are never to suffer like the world. Dili ka dapat mag-antos na daw sinakit sama sa mga tao nga wa mga lagad sa Ginoo. Hello? You are never even have to go to the psychiatrist and be going for 3 or 4 weeks hearing them trying to get your mind together. Dili ka dapat kinahanglan mo atong mga psychiatrist aron maminaw unsaon nila pag-treat, pag-fix sa
kasakit ni Kristo. But the Bible says, let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Huwag tugutin ni Kristo ng iyang mga kasakit, mo disappoint sa iya, mo discourage sa iya, muna-una sa iyang sinalikway siya. May nagtagad niya. Ikaw ra naguna-una na may nagtagad di mo. May Diyos na nagtagad ka di mo. Di bali wala mo lang ang Diyos siguro. Hallelujah. So you have to have the understanding as to who you really are. Dapat imong batunan ang paghuna-huna, kinsagyud ka. Kung si kinsagyud ka. Remember who you are, beloved. Now and not tomorrow. Oh, hinumdumi, kinsagyud ka. Pinalangga. Diniyuma, apan karon, kinsa mangyud ka, atubangan sa Dios. Ikaw, pinalangga sa Ginoo. Now, it should be now, not when you get to heaven, but now. Not when this failure pass, dili nga kung kining mong kapakyasan mulabay na, no. But now, because now you are the sons of God. In the Bible, now you are the sons of God. Dapat mong sakton kinsagin ka. God is saying you have to have a place of dominance. Dapat doon na kay lugar na diin ikaw nag-dominate. Dapat naa ka sa lugar na ikaw nag-dominate. Dominate every place you go. Nga sa matag lugar na muadto ka, dapat ikaw ang nag-dominate. You are a child of God. Walay anak sa Ginoo nga ginatumban, ginatamakan. You are to dominate wherever you go. Meaning you've got to set a new impression. Dapat ikaw magpasundayag o pinasahi ka impression nito sa uban. Amen. Yuma. Wow. People are impressed by what they see and by what they hear. Kaya mga tao ma-impress na sila unsay ilang makita o unsay ilang madungog sa imo. You've got to set a new impression to people. Kabadunggan nila na ikaw nagayubit nagalakbit, nagasulti, mahitungod sa Dios, mahitungod sa imong pagtuo, mahitungod sa imong pag-alagad sa Ginoo. Amen. O dili ko anak, murag di ko kakuyog ninyo. Ngano man na Bible study sa simbahan. Di ko kakuyog ninyo kay naibuluhaton sa simbahan. Ano sila ha? Kaya nga naman, ang mga tao sa gawas, wala managaw na una sa Ginoo. They are putting God on the sidelines. What they are after is for their vested interest. Para sa ilang kaugaling interest. Kaya malipay sila, mahimuot sila. Kaya gani wala na nila una-una may tungod sa Diyos. Habang dapat, oh, hallelujah. People must be impressed by what they see in you and by what they hear in you. Dapat pa-impress ang mga tao sa ilang makita sa inyo. Amen. Amen. Oo, sa ato palang pagsalila, ligdom ta sa ato pagpamisti, makita niyo na lahita sa ila. Amen. Hello. Pero kung ang makita nila pariha sa kanila, you are not setting an impression to people. Huwag ka nag-set o standard para hindi ma-impress ang mga tao. Kaya kung sa'y naong nila, maupuhin mong naong,
Kung ang ilang mga naong murag hinulbots pantiyon, ikaw po murag hinulbots pantiyon. Hello? Nga kung ang ilang naong murag hidruwingan sa mga naas punerarya, hasta mo ka murag hidruwingan sa taga punerarya. Hello? Kay kanto naaragos punerarya, mo'y makita ni mo nga puting pag-aay taon o make-up. Hingan pa bitaw ni Pastor Casimero. Hingan pa ni Pastor Casimero sa iyang wali. Nasakuyo ko, nasakitan ang akong pagbati, ang akong kasing-kasing. O nga naman, nga mga Kristohanon matinulanon din pag-alagad sa Ginoo, ipanaw kaslon, mabaslain man. Kana sa Kristo, dapat we must set an impression to people. Tungod kaya mga tao ma-impress na sila sa ilang makita sa ato o sa ilang matulog sa ato. You've got to move in the place of dominance. Dapat mag-abanti ka sa lugar nga you are dominating. Nga mga tao murag magliton ba? Ganahan sila maging higala ni mo. Ganahan sila maging uban ni mo. Ganahan sila mangutana may tungod sa imong pagtuo. Ganahan sila mangutana may tungod sa imong relasyon sa Diyos. Wow! Now in Exodus chapter 32, Aaron sinned the great sin, for he has allowed the people to move him out of his place. Nakasala si Aaron sa chapter 32 sa Exodus. Tungod kaya gitugutan ang mga tao, paphapon siya, malagputol sa iyang lugar. He was in the place of maintaining the gain, while Moses went up to the mountain to be with God. Ang lugar kung dapit ni Aaron mao ang pagmintinar sa kanang nagsugod na nagsugod sa ilang pagganansya na unta sa ilang kinabuhi ingon nga gipahigawas sa Dios gikan sa pagkabinihag sa Ehipto. Samtang si Moses migsaka ngadto sa bukid aron sa pagpakikistorya sa Ginoo. Now, because of the pressure coming from the people, he got out of his place. Gumikan sa pressure ba? Sa mga tao sa iya, nigawas siya sa lugar niya. Na dapat ang lugar niya, Bradley, ang pag-maintain sa unsay na sugdan ni Moses samtang si Moses naglakaw diya sa kabubuton sa Ginoo. Ang iya unta ang pag-maintain sa mga momentum apan siya bigawas sa mga lugar. Yes. And so when Aaron was out of place, the entire populace suffered. Sa dihang si Aaron bigawas sa iyang lugar, ang tanang mga tao nagsakta yun. Kung si Aaron niya, wala bigawas sa iyang lugar. Kaysa niya bigawas siya ang mga katawan sa Israel, nagsakta yun. Kung si Aaron wala palang give in sa clamor sa mga tao, ginawa what happened si Aaron, nakuha kung tumbagan ng baka para si Bahon. Wala naman si Moses, wala ang presensya sa Ginoo. Pagbuhat ang tumbaga ng baka. Ano man? The people of Israel, though they were out of Egypt, the influence of Egypt was still in the heart and mind of the people of Israel. Then kumisyahan man sila sa mga Ehiptohanong sistema sa pagsimba. Nagasimba sila ng mga Diyos o mga larawan. And so, Aaron made the golden calf. And so God said to Moses, something is wrong. Go down, something is wrong. The people sinned against me. Ingon sa Diyos kang Moses, mura na ay diferensya yun, dahil yun. Kanaog ka
siya. Ang akong mga tao na nasala, batok ka na ko. Now, where Moses was, asa galing si Moses? God had Moses on the mountaintop, not just to receive the Decalogue or the Ten Commandments. He was there because God wanted private time with Moses. Diin si Moses, gipaan ko siya sa Ginoo sa bukid. Dili lang kay para hatagan sa Dios sa Ten Commandments sa Decalogue, apan dito siya sa lugar diin gitawag siya sa Ginoo sa pag-adto gumikan kay gusto private moment ang Dios uban ni Moses. And you know what? God wants private moment with us as well. Mopod na gusto sa Dios sa ano, nga doon na tayo private moments sa Ginoo, nga maging sandulo ta sa Dios, maging istorya ta sa Ginoo, maging one-on-one ta sa Ginoo. Kung usahay mo raw ang imong kinabuhi, wa na magkalimaho, gusto sa Dios. That's the time actually that God is calling your attention. I want a private moment with you. And so in verses 1 to 3, Israel learned of God's heart towards their sin. Now actually, in this chapter 33, Israel is facing crisis presence. A crisis rather of presence. Nagatubang sila sa crisis may tungod sa presensya sa Diyos. Because God said, I will not go with thee. Dili na kumukuyog sa inyo. Depart from hence, for I will not go with you. I will send an angel to be with you. God said to the people, because of all that you've done, you shall go to the land I promised you. The land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, to your descendants, to your seeds, I will give it. Kamuad ko sa lugar na isaad ko, ngadto kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa iyang mga kaliwatan na nag-ingon ko sa ila, kamo magabato niini. Ano yung pagkalindot sa Ginoo? Dili pagkuyon sa Ginoo, brother. Now, Israel learned of God's heart towards their sin. Sila nasayon sa kasing-kasing sa Diyos o sa gibating sa Ginoo batok sa ilang sala. And they were now in this time of panic. Nagpanik na sila. What shall we do? You know what? Ingon sa Ginoo sa ilang, I will not go up with you, or I will not go in your midst, lest I consume you on the way. For you are stiff-necked people. Dikay kayo mong liog. Gahi kayo mong mga liog. You are stiff-necked people. And then God said, but an angel will I send before you. Dunay anghel akong ipadala gihapon. Now listen, God is good. Amen. And all the time, God is good. Amen. 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 Even after the sin of the golden calf, God did not deny Israel His protection. Amen. Bisan sa ilang na imong sala, brother Tel, apan wala pag i-deny sa Diyos sa ila ang iyang panalipod-ipod niya. An angel I will send with you before you. He will fight for you. Because I will drive out the Canaanite, the Amorite, the Hittite, the Hivite, the Perizzite, and the Jebusite. Amen. Panindo sa Ginoo, no? Bisan siya ilang nahimok, pero tungkol kayo doon ay saan ang Diyos kanila. Ang Diyos kiyapon, nagapakita ng Diyos maayo.
they would continue on to possess the land he had promised to them, to Abraham, Isaac, and Jacob. Bisan sa ilang nahimo, sila gihapon magabaton sa mga lugar. Sila gihapon magaangkon sa mga lugar nga gisaad sa Dios kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa mga kaliwatan niini. Amen. What's the takeaway here? Bisan sa atong mga kapakyasan, huwag yung tayo sa likway sa Ginoo. Bisan sa atong mga sala, huwag yung tayo ipandlog sa Ginoo sa impyerno. Bisan sa atong mga nahimo, huwag yung tayo i-kick out sa Diyos. Haman ng Diyos, padayon na lang ang pabuhat para atong masabtan na doon ay Diyos na nagatagan o nagamahal ka na to. Praise the Lord. But what he would deny Israel is not the promise of the promised land, but he would deny them of his presence. Ang yan ang ingon sa ila, I will not go up with you. I will not go into the midst of you. Di na ko magkuyog sa inyo. My presence will not go with you anymore. God told them they could have the promised land, but He would not remain with them in a close, personal way. Sakita na rin. Amen? May ilang mong yuta, maangkon yun nila gihapon. Pero ang Diyos, di na mag-uban sa ila. Ang Diyos, dili na nila mabatiyagan sa personal yun nga paagi nga nagababatiyag ang Diyos nga naa siya uban kanila. To be given every other blessing is of no value if God is not with you. Kahatagan man ka sa uban ng mga panalangin, pero mahimong walay pulos lang na tanan kung ang Diyos wala sa imo, kung ang Diyos dili magauban. Oh, what is the value of Canaan? What is the value of milk and honey? What is the value of having possessions if God was not with them? Kung sa may pulos sa kana, kung sa may pulos sa lugar nga nag-aagas ang dugos o gatas, being abundance, kung sa may may pulos ang lugar sa kadagaya, kung ang Diyos wala, kung ang Diyos hindi mag-auban. They saw that the realization of the presence of God, having this fellowship and company, was infinitely more important than everything else. Ilang nasamtan, no? Nga ang presensya sa Diyos. Woo! Ang ilang pagpakasabot nga ang presensya sa Ginoo, ang pagpagabaton o kanang pakigsandulot nga mabatiyagan mo kauban ang Diyos, mas labi pa ka mahinungdanon kaysa bisan unsa man nga butang. Oo, ang nagyoy mas importante ba nga masabtan nato katong may baluan nga ang Diyos uban nato, nga ang Diyos kuyog nato sa bisan unsay atong ginahimo. Kay kung ang Diyos uban nato, doon nagyoy pagkamatinahugon, doon nagyoy paglampos na mahitabo, doon nagyoy kanaugan, doon ay kalinaw, doon ay kamahulayan. And so, with the people of Israel learning of God's heart towards their sin, the people of Israel repented and mourned. Pagkabalo nila tanan, silang tanan na naghinulsol o na naghilak o nakasalami. And Moses even made his tent to be the tabernacle of meeting. Naghihimo ni Moses ang iyang tolda, ang iyang balong-balong, ang iyang puyanan. Gihimo niyang lugar, nanto sila mag-meeting. Gihimo niyang lugar, nanto sila magpangabutanan para mga liya maghagyo sa kaluoy sa Ginoo, manang hinulsol o manang balata
Ingon ang Dios sa ila, di na kumuban sa inyo. Ingon sa Dios, dunay anghel nga akong pakuyugon ninyo. But Moses understood, it was God. It was God that made them out of the land of Egypt. Siguro ni Moses, Lord, thank you for the angel, but it was not the angel who caused us to cross the Red Sea. It was you, God. And so, Moses, and the people pleaded for God's mercy. Moses initiated, okay? He initiated a determined effort to seek God and to win back God's heart. O mga igsoon ko diyan sa Ginoo, dapat atong himuon ang sama sa gihimo ni Moses. Determinado yun siya. Oh, hallelujah. Oh, naghimo yun siya. Effort o paningkamot nga ilang bangitaon ng Diyos, nga ilang mabakoy o madaong balik ang kasing-kasing sa Ginoo, nga ilang madaong pabalik niya sa ila ang kasing-kasing sa Diyos. And you know what happened? Because of what they did, God showed His mercy. And so the presence of God showed itself at the tent of Moses. Nakita sa mga tao nga ang balong-balong ni Moses, mikunsan ang presensya sa Ginoo. Ang himayang sa presensya sa Diyos, mikunsan ang meaning to say, natandog ang Diyos, nawin nila balik ang kasing-kasing sa Ginoo. And so the Lord talked to Moses face to face. We find this in verse 11. Now, ingon nila na Ginoo na kay istorya kang Moses naong gayon. Diba yun sa Ginoo, Moses, you cannot see my face because no man can ever see my face and then live. Walay tao ka magkakita sa akong naong niya, mabuhi pa siya. Pero, ingon nila, Moses talked to God face to face. It's possible that God appeared to Moses in a bodily form, a theophany. Kung kaya Diyos pwedeng magamit o kanang bodily representation. It could be an angel, a theophany. Kanang theophany ka na body form, gamiton sa Ginoo para siya mag-istorya sa tao, kaya kung nangyayag yung full glory, mo'y iyang ipakita sa tao, patay yun ang tao. Patay. Muna ngayon mugtuan ang mga kita nagyugkos Ginoo na dugay. Di madugay siguro, pero di po mutuwa sa tabuhay ka kita kas Ginoo. Pag siya nagigula na, paon di kas Ginoo ng kalakihan. Hello? Now Moses had not and could not see the actual face of God in His glory. Si Moses, di yun siya mahimong makikita sa kanabang itsura yun sa Ginoo, diya yun sa iyang kahunganan sa himaya. And so Moses, he pleaded with God, and he even asked God, if I have found favor in your sight, if I have found grace in your sight. And so, the last point that I will be trying to point out this morning, you have to know where you are standing. You have to know where you are standing. This is what Moses said in verse 12. He said, if I found grace, if I have found favor in your sight, show me your way. Kung galing nakakaplag ko diya sa imong grasya, o kung galing nakakaplag ko sa imong pabor o kaluoy, ipakita sa ako ang imong dalan.
ang imong pamaagi, that I may know you, and that I may found grace in your sight. Aron ako makailang yun sa inyo. You know what? Kailan naman ang Diyos? Kailan na si Moses sa Diyos? Pero in this part of the scripture, as if he was saying, Lord, I know you, but what I know of you is not enough. I want to know more of you. And he said, and consider that this nation is your people. Moses was so bold in drawing near to God. He was so bold in his request. He was so bold in drawing near to God, but he based his boldness. He based the boldness on the grace God had already shown him. Iyang ibase ang iyang kabold sa iyang paghangyo sa Ginoo. Diha sa mga grasya sa Dios. Ngayon ang ikapakita o ikapasundayag o ikapamahayag ni Moses. Ginoo, muhangyo ko ni mo niini. Apan Ginoo, muhangyo ko ni mo niini. Kaya ko nasayo no Dios kaysa mga milabayng panahon. Oh, nakakaplag ko kaluoy niya sa imo. I am standing boldly, O God, based on the grace that you have shown me. You know what? You can come to God with all boldness because of the grace God has shown you. Ginoo, ako na Dios, nga namatyagan ang imong grasya. Kung nasayon ko, ikaw ang Dios na manuluyon. Ikaw ang Dios na di magsalingway sa tao utol sa So God answers Moses' prayer, giving the promise of His presence. Let's clap our hands to the Lord. So God answers Moses' prayer, giving the promise of His presence. And we find this in verses 14 to 17. Moses said, Lord, if you will not go with us, do not bring us up from here. Ginoo, kung di ka mukuyog sa amo, kaya bigadangan to. Hindi mo ato, Ginoo. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? Ginoo, saan man na mo? Pagpakasayod ka kami, nakakaplag o kaluoy diha sa imo, kung di ka mukuyog sa amo. Kuman sa ilang paghangyo sa Ginoo, Pradidi, ang presensya sa Ginoo, ipadayag na nato sa tulda na dito sila magtigom, maghiusa sa paghangyo, pagamuyo sa Ginoo, pagpagaliya sa kaluoy sa Dios. Bunyan, confirm sa Dios na sila gikaluyan niya, gumikan kay ang presensya niya, iyang gibaadto, ang iyang presensya niya tugyon sa kanang tulda ni Moses, sa balong-balong ni Moses. Apan si Moses, wala siya magkutinto. Gusto niya confirmation. And so the Lord said, listen to what the Lord said, I will also do these things that you have spoken. Woo! Ikaw sa Diyos, ako sa limbuhaton, kining imong gisulti, kining imong gihangyo, for you have found grace in my sight, and I know you by name. Ako sa limbuhaton, tungod kay ikaw nakakaplag, o kaluoy nilisa ako.
Tungod kaya kung nakaila sa imong ngalan, Moses, oh, the good thing with our God, nakaila siya sa matagusas. Nakaila siya sa matagusas. Nabaw siya sa atong sulod na pagbati. Doon na matutay mga kinaiya. Ang manasayod siya sa sulod na to. May pangandoy tas Ginoo, may tinguhata sa Diyos. May pangandoy tas kausapan, may pangandoy ta nga ang Diyos mo hari yun sa atong kinabuhi. Moses desired to draw closer to God. Moses said, please, show me your glory. Kapag nagpapot dito si Moses sa gingon sa Ginoo, buhaton sa tinakotan na ninyong ipangayo. Paringon ni Moses, Lord, show me your glory. Moses won a yes answer from God when he asked for the special presence of God. So, si Moses, iyang nadawat ang yes na tubag sa Diyos. Sa dihang siya ihangyo sa presensya yun sa Ginoo, special presence of God. You know what? Ang presensya sa Ginoo, special yun ka. Ang presensya sa Diyos, I said, special yun ka, yun na. Modern kag batsoy na regular, na ay supreme, na ay special. Na ay kapilian, pero basta presensya sa Ginoo, basta presensya sa Ginoo, special yun na siya. Walay regular, special yun na, basta presensya sa Diyos. He won the yes answer from God. When God said, yes, I will remain with you on the way to the promised land. And he also won a confirmation of the promise from God. Yet he wanted more in his personal relationship with God. Muna na kanindot ni Moses. Kitando na ang Ginoo, mubal ko ninyo. Moses, kuyugan na daw. Oo, iyan ang nakuha ang yes na tubag sa Ginoo. Hapadun na siya maslaw pag-yun nga gusto. Personal yun niya kagustuhan. Nga siya iyang makita yun ang kahunganan sa himaya sa Diyos. He wanted more in his personal relationship with God. Ginoo, apan kini akong sunod nga pagayon, para yun din ako, Ginoo. Ako ni Ginoo kagustuhan. Ako ni pangamuyo. Ako ni pangaliya. Gusto ko na doon na may masayran. May tungod sa imo. Now this was such a bold and brave request that it might have been beyond Moses to experience. Request ni Moses. So bold and brave a request. Kini mao request, lagbas na yun unta sa say dapat masinatian ni Moses. Kapag si Moses nihanyo yun siya. You know what, my brothers and sisters in the Lord, you can ask boldly to God just like Moses. You know, gusto mo makita imong himaya. The hunger for more of God, for more of an experience with God, is a part of a true longing for God and for God's restoration. Kanang kagutom pagayon sa ilabihan, may tungod sa Diyos. Kanang kagutom pagayon sa ilabihan, sa pagsinati, may tungod sa Diyos. Maunay timaan sa usa ka tinuod nga nagahandom mahitungod sa Ginoo o sa tao nga naghandom gyud nga siya ipasiguli diha sa Dios. Because the more a man knows of God, the more desirous he is to know God. Wow. Tungod kay sa magkalaom ang pagpakasayon o pagpakaila sa tao sa Diyos.
mao ni magtukmod niya nga magtinguha pagyudog maayo mahitungod sa pagpakaila sa Ginoo. O ayaw pa kontento sa imo lang nahibawan karon mahitungod sa Dios. Doon na pa'y daghan mahitungod sa Dios nga kinahanglan mong tinguhaon, nga kinahanglan mong masayron tungod kay sa diya magganaw ang imong pagpakaila sa Dios. Nga dili lang siya Dios nga nagpasaylo nimo, nga dili lang siya Dios nga nagahayo sa mga balatian, apan siya Dios nga personal yun nga makiglakaw nimo sa matang maglakaw nimo sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kanabang imong masinatian sama ni David, o nga iyang ipatay ang leon, lagbas to sa unsay kayang buhaton sa usa ka payong-payong mga bata o payong-payong ulitaw-hay pa, o dili to kayang buhaton sa usa ka ulitaw-hay pa lang, apan iya tong nasinatian gumikan kaya kailhan ang iyang Dios sa naong pagyon nga magpakaila. Iya tong nahimo wa niya kahadlok iyang Dios ang uso nga misuwayong tugog sa iyang gibantayan nga mga karnero iyang gisakmit o gipatay niya ang uso sama sa pagpatay sa leon. Amen. Amen. We may have been Christians for many years, but have we ever really longed for some personal, direct knowledge and experience of God? Siguro dugay na tayong Kristohanon, pila na katuig, pila na mga katuigan, apan ang pangutana, diha pag-iuhig ngayon, nga ikaw bitinguha, pag-ayo, mahitungod sa usa ka personal, itong direct yun, na pagpakaila, ng pagsinakit sa Diyos. Hello. Kasama nila ni Shadrach, Meshach, ug Abednego. Ingon sa hari, muyugpo pa mo sa mong larawan na ako gihimo, na akong ipabarog sa patag sa dulo. Sa diyang makadungog, bisan mo sa tulungkod na pagpatingugod karon. Ingon nila, mahal na hari, dili ni muyugpo. Kaya namong Diyos, magaluwas ka na mo. Apan kung dili man mi luwason, luwason man mi ug dili gihapon mi muyugpo sa mga larawan. Kay siya kayo ang among nailhan na Diyos. You know what happened next? Gitambog sila nandito sa hudnuhan. Nagipilo-pilo papagayo ang kainit ni nga gumikan sa kainit. Kadtong mga taong mihatod sa ila para itambog sila, mo'y unang gilamoy sa kainit sa mga hudnuhan. Apan sila, naabot sila nito pa sa ubos, way nahitabo nila, gabisan sa kalugas sa ilang buhok, wa yun na limahong nasunog. Kung niya pagtitingan ko sa ringo nila, doon ako'y nakita nga nag-ubang nila, nga kuyong nila, di ba tuluraman ko sila, apan nanong nga aslay kauban, o ang ilang kauban, sama sa dagway, sa anak sa tao. Sama sa dagway, sa anak sa Diyos. Pinamagay ninyo, nasa kadugayon na sa inyong pag-alagad sa Ginoo, gusto niyong magkasinabing ang Diyos, kauban ninyo. Kasama niya itong pastor na gusto na ginugtan rubaon patyon sa mga tao, gigukod siya kay natapsingan niya ang kanang pagumangko nila. Gilatas, gigukod siya maayo na nagdag mga sundan ng upa na nagdag pistola kay patyon siya. Pagkaduol na nila, ihulong man ang mga pastor sa unahan, pagkaduol nila, nangatula silang tanan. Pag-abot nila ng to sa presinto, ito, naghusay ka dito man nalang ihulong si pastor. Surrender siya nito, kaya nagkatas pa, nakalibis na siya ko, mga tayong bata. Hindi, nag-abot sila ng to. Gingon lang, pastor, gusto ka ginutan na mong patyo, gigukod ka na mo, daghan kami nagukod ni mo, na nagmotor.
Pero ambot ang pag-abot na mo doon sa imong sakyanan. Doon na may dagko kay mga tao nga mong nakita puting dagko nga nagalisan may tanan. Dagko kayo nga dili kasarangan ang kadagko sa mga tao. O mga anghel do sa Dios, nga gipauban sa Dios kaya nalagan. Moses said, Lord, show me your glory. Now this is interesting because in Exodus chapter 16 verse number 10 and chapter 24 verses 16 and 17, Moses already saw something of the glory of God, yet he wanted more. Moses says that he had not seen anything yet. He was not satisfied. Ang iyang paghangyo sa Ginoo, interesting kayo gumikan kay sa mga versikulo 16, versikulo 10 sa kapitulo 16 sa Exodus, o sa versikulo 16 o 17 sa Exodus 24, si Moses iya namang nakita ang mahitungod sa pagpadayag sa Dios sa iyang himaya ni apan gusto pag yun ni Moses ug daghan pa mahitungod sa Ginoo. Nasayon si Moses gawa pag yun kay wa pag yun siya makaabot sa nakahunganan sa pagpakaila sa Dios. Gumikan ini ingon sa Dios. Listen to this one. God told Moses, I will make all my goodness pass before you. Yes. The Lord David said in one of his psalms, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ingon sa Dios kang Moses, my goodness, all of my goodness, I will allow all of my goodness to pass before you. I will be gracious to whom I will be gracious. I will have compassion on whom I will have compassion. But Moses, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Now, then God said, this is interesting. Ingon niya, there is a place by me. Doon ay lugar, dinhi sa ako doon. And you shall stand on the rock. Oh, I can feel the presence of God. So it shall be, while my glory passes by, that I will put you in the cliff of the rock, and I will cover you with my hand while I pass by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but not my face. Moses, God said, there is always a place by me. Ingon sa Diyos, Moses, doon na yun may lugar, dapat there is Yes. Amen. there is always vacant places that I myself allocate for people like you to experience what you want to experience, even beyond what you are not supposed to experience. Hallelujah. There is always a place by me, Moses. As if God is saying, there is always that place of acceptance for those who are sincere to come to me. Yes, Jesus. Tulang yun kanon ay dapit halang sa pagdawat. Kaya itong mga tao gusto mo doon sa ako. Yes, Lord. There is always vacant places for people like you, Moses. Lagi dapit, alam ka din yung alam sa mga tao, sama ni mo, Moses. Amen. The vacant place. Thank you, Lord. Thank you. The entire place of prosperity. And so is there anybody here that would want to take the place where God will anoint you, where God will move on you? Amen. Glory to God.
If you want that place of worship, that place where God moves, come on, say, God, I want that place. And listen to this one, and I am to it. The church, people of God, was not designed to be a halfway house. Ang iglesia sa Diyos, kung i-design sa Ginoo, a halfway house. Oh! Because Jesus went all the way. Si Jesus ay He went all the way. Hindi lang halfway. Ang Indian sheep, He went all the way to the cross of Calvary. So the church was not designed to be a halfway house. You've got to go all the way to the altar. We've got to get around in the old-fashioned way. You've got to go to the place where anointing is. Let us all stand. Again, the church was not designed to be a halfway house.